Nasayangan pa ang pagkakataon sapagkat mabilis ang takbo ng ating orasan. Tayo na po'y dumako sa pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na siyang pagkain po, minamahal ng ating mga kaluluwa, ating handa, ang ating mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating sarili sa pagkinig ng mensahe ng kaligtasan. And let's talk about the topic, judgment set by Christ. Mga minamahal, yung hatol na inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ang sabi rito, the judgment set by Christ is event that end time when Jesus judge all people. Mga minamahal, sapagkat lahat po tayo ay haharap sa ating mahal na Panginoon sa araw ng paghatol. And we believe na iisa lamang po ang ating tagapaghatol. Kaya nga po, ang Biblia ang nagtuturo sa atin na huwag tayong hatol kaninuman, huwag tayong hatol sa ating kapwa, huwag tayong hatol sa ating kapatid, sapagkat iisa lamang po ang karapat-dapat na maging tagapaghatol, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. So ating pong pag-aralan ng salita ng mahal na Panginoon upang lubos nating maunawaan na bakit mahalaga na tayo po ay maghanda, mag-ingat sa ating sarili, na tayo po ay maging karapat-dapat, maging kaaya-aya, maging malinis, maging matuwid, maging sakdal, maging walang bahid ng kapintasan upang sa ating pagharap sa araw ng paghatol ng ating mahal na Panginoon, ating pong tanggapin ang mabuting hatol na galing sa mahal na Panginoon. Sapagkat tayo po'y lumakad ng mabuti, lumakad po tayo ng kaaya-aya sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tiyak na bagay, kapag tayo po ay maging matuwid, maging sakdal, at magsumikap na maging walang bahid ng dungis at kapintasan ang ating mga puso, hahatulan tayo ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y ayon sa ating pong mga sarili-sarili mga gawa. Basahin po natin ang Biblia. From the book of 2 Corinthians, chapter 5, verse 10, mga minamahal. Ano po ang sinabi ng talatang ito? For we must all appear before the judgment set by Christ, that everyone may receive the things one in his body, according to that he hath done, whatever it be good or whatever be it bad. Sa Tagalog version, ano po ang sabi ng Biblia? Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o ito'y maging masama. So mayroon pong paghatol na inihanda ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y kinakailangang mahayag, mga minamahal, sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa magitan ng katawan ayon sa ginawa niya o sa maging mabuti o ito man ay masama. So we are, mga minamahal, appearing in judgment of Christ. Tayo po ay haharap, mga minamahal, sa araw ng paghatol ng ating mahal na Panginoon. Wala pong exempted dito. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa. Ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang kalagayan mo sa paglilingkod, mga minamahal, lahat po tayo ay haharap sa araw ng paghatol sa ating mahal na Panginoon. At hatulan ng ating mahal na Panginoon ang lahat ng ating mga ginawa. Ito may mabuti, ito man ay masama. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, mga minamahal, hatulan ka ng mahal na Panginoon ayon sa iyong ginawang mabuti, sa iyong kapwa, mabuti sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ay gumawa ng masama, hahatulan ka ng mahal na Panginoon ayon sa iyong ginawang masama. Kaya makita mo, mga minamahal, ito'y nararapat na dapat ay paghandaan ng lahat ng mga nilalang, lahat ng mga nilikha ng ating, lalong-lalo na po sa ating mga tao, sapagkat ang judgment na ito, ang araw ng paghatol na ito, ay inihanda ng ating mahal na Panginoon para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng mga tao na nilikha ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, habang hindi pa po dumarating ang araw ng paghatol, mga minamahal, ay nararapat po na ating pong bantayan ang ating mga gawa, mga minamahal, ang ating pagkilos. It matters to eternity, mga minamahal. Ito po'y hahantong, mga minamahal, sa kawakasan.
Kaya't napakahalaga na tayo po ay magsumikap na maging matuwid, magsumikap na makasunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lumakad tayo, mabuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa, ng ating buhay ay palaging nababatay sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ano man ang mangyari, dumating man ang itinakdang paghatol ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang pagsisisi sa ating mga puso dahil nabuhay tayong gumaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Bible from the book of Matthew, chapter 25, verse 31, up to verse 45, isa-isahin po natin ang talatang ito, pang maunawaan po natin, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po'y may karapatan, siya po'y may kapangyarihan, minamahal upang magbigay hatol, mga minamahal kaninuman. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, naiisa man sa atin, wala tayong karapatan na humatol kaninuman sapagkat tanging ang ating mahal na Panginoon lamang ang tagahatol. Sunod na talata, minamahal, from the book of Matthew, chapter 10, verse 41 up to verse 42. Basahin natin ang Biblia. Mateo Kapitulo 10, versikulo 41 hanggang versikulo 42. Ang talatang ito, minamahal ko, ay nagpapahayag na darating po ang araw, mga minamahal, ay haharap tayo sa paghatol. Ito po ay separation from the sheep to the goat, mga minamahal. Tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, tayo po'y tupa sa harapan ng ating dakilang Diyos. Mateo 10, or rather, mga minamahal, Matthew chapter 25, brother. Chapter 25, verse 31 up to verse 45. Mga minamahal, sa Tagalog version, basahin po natin ang Biblia. Basahin po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Hihiwalay ng Diyos ang mga tupa sa mga kambing. Tayo 25, versikulo 31. Sabi rito, datapwat, pagparito ng anak ng tao, nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. So paparito ang anak ng tao. It is appointed na i-reveal ng anak ng tao ang kanyang pagparito. At sabi ng Biblia, siya po'y luluklok, mga minamahal, sa kanyang luklukan na kasama ang lahat ng kanyang mga anghel. At ang sabi ng Biblia, upang makita ang kanyang kaluwalhatian. 32. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa from east, west, from north to south. Titipunin ng Panginoon ang lahat ng bansa at sila'y pagbubukod-bukodin niya sa mga katulad ng pagbubukod-bukod ng isang pastor sa mga tupa at sa mga kambing. So, makita mo mga minamahal, He gathered all the nations, sabi ng Biblia, and He shall separate them one with another, one to another. Mga minamahal, ihiwalay ng ating mahal na Panginoon ang mga tupa mula sa mga kambing, mga minamahal, sapagkat katulad ng ating nabasa, ipunin niya, mga minamahal, sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang ibubukod ang mga tupa sa mga kambing, sapagkat hindi po pwedeng pagsamahin ang mga tupa at ang mga kambing. Sa panahon natin ngayon, magkakasama ang mga tupa at ang mga kambing. Pero sa araw ng paghatol, paghihiwalayin ng Panginoon ang mga tupa sa mga kambing. Bakit po? Dahil iba ang ugali ng tupa at iba ang ugali ng mga kambing. Ang mga tupa, ito po ay nagre-represent ng mga anak ng ating mahal na Panginoon. Yung mga kambing, ito po yung mga taong hindi tumatalima sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa araw ng paghatol, mga minamahal, judgment set by Christ, ihiwalay niya ang mga tupa, mga minamahal, sa mga kambing, sapagkat ang tupa ay tatanggap ng gantimpala. Ang mga kambing din ay tatanggap din ng gantimpala. Ngunit ang tatanggaping gantimpala ng mga kambing ay masama, mga minamahal, na gantimpala. At ang mabuting gantimpala ay tatanggapin, mga minamahal ko, ng mga tupa. In verse 32, mga minamahal, following verse, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing, mga minamahal. Talaga makita mo yung
pagbubukod-bukurin ng ating mahal na Panginoon. Ilalagay niya, mga minamahal ko, sa kanyang kanan ang mga tupa, at ilalagay niya sa kanyang kaliwa ang mga kambing, mga minamahal. Kagaya ng sinabi ko kanina, iba ang karakter ng tupa sa kambing. Iba ang ugali ng mga tupa sa kambing. Literally, kung ating pag-aaralan mabuti, kapag ang tupang mga minamahal ay dinadala sa slaughterhouse, yung tinatawag na lugar kung saan kinakatay ang mga tupa, ang mga tupang mga minamahal ko ay talagang umiiyak na lamang, mga minamahal. Hindi po siya katulad ng kambing na talagang nag-create po siya ng struggle, mga minamahal, umiiyak, nakikipaglaban, nakikipagbuno, mga minamahal. Iba ang tupa. Kaya makita mo, mga minamahal, in the time of judgment set by Christ, kanyang isa-separate ang tupa, ilalagay niya ito, mga minamahal, sa kanyang right side, ang mga kambing ay sa kanyang left side, mga minamahal. In verse 34, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, sa mga tupa, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. So ibig sabihin, ang mga tupa, they gain God's favor. Kanila pong tinanggap yung habag ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Kanila pong tinanggap yung pabor ng ating mahal na Panginoon. Kaya't ang sabi ng banal na Biblia, sasabihin ng hari na nasa kanyang mga kanan, doon sa mga tupa, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda para sa inyo, buhat ng itinatag ang sanlibutan. Mga minamahal, ang kanilang tatanggapin ay yung kahariang ipinamana ng kanilang ama. At ang sabi ng Biblia, ito po ay preserve ng Diyos, start from the very beginning, before the foundation of the world. Mga minamahal, ito'y itinalaga na, ito'y inihanda na ng ating mahal na Panginoon para doon sa mga tupa na kanyang pinili. So, they are blessed. Bakit po? Yung favor, mga minamahal, ng ating Ama na nasa langit, ito po ay tinanggap, mga minamahal ko, ng mga tupa. Tayo po yung mga tupa, yung mga naglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Tayo po gumaganap sa kalooban ng Panginoon. Tayo po yung umiibig sa Diyos, mga taong nagtitiwala sa Kanya, mga taong umaasa sa Kanya, yung mga taong ilinaan ang kanilang buhay, mga minamahal, para paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Sila ang mga tupa ng ating dakilang Diyos. Yung mga taong iniwanan ang lahat para lamang paglingkuran ng Panginoon. Yung mga taong sinuong ang lahat ng iba't uring mga pagsubok, mga hamon sa buhay, dagok sa buhay, para lamang paglingkuran at maluwalhati ang kanilang ama na nandoon sa langit. Sila ang mga tupa ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, magsiparito kayong mga pinagpala ng aking ama. Sino ang pinagpala? Hindi ang mga kambing. Ang mga pinagpala, yung mga tupa, dahil sila ang mga minamahal, mga tao na naglingkod sa mahal na Panginoon, na bawat oras, bawat minuto, bawat panahon, taon ng kanilang buhay, ay ilinaan nila para paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang kaharian ng Diyos ay nararapat para sa kanila. They are, mga minamahal, kumbaga sila po ay worthy. They are worthy, mga minamahal, para tanggapin yung kingdom ng ating mahal na Panginoon. At ito'y itinatag ng mahal na Panginoon before the foundation of the world. Hindi pa po itinatag sa libutan. Imagine, grabe po, mga minamahal, yung pagtawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Before the foundation of the world, the Lord chose us. Pinili na po tayo. Hindi pa po magkakilala ang lola at lolo mo, si nanay at si tatay mo. Pero yung pangalan mo, nakasulat na po, mga minamahal. Recorded na po. At darating pong araw, maglilingkod ka sa Kanya. Kaya wag po tayong magtaka, minamahal, na kahit noon, year 1980s, year 1990s, year 2000, hindi pa natin nakilala ang mahal na Panginoon, pero taglay na po natin ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatiran na noong unang mga panahon, sila pa ay humarap sa iba't ibang panganib, kapahamakan. Ang kanilang buhay ay nailagay sa bingit ng kamatayan. Pero dinugtungan ng Diyos ang kanilang buhay, ililigtas sila ng Panginoon sa tiyak na panganib at kapahamakan dahil darating ang araw
sila po'y maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang pangalan nila ay nakasulat na darating ang panahon, sila'y maglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, hindi tayong tumawa. Hindi tayong pumili. Hindi tayong naghirang ng ating mga sarili. The Lord chose us, mga minamahal. Tayo po ay pinili ng ating mahal na Panginoon para maglingkod sa Kanya, mga minamahal, at magluwalhati sa Kanyang kabanal-banalang pangalan. Yun po ang misyon na ating pong dapat gampanan. We are created to worship. We are created to exalt His name. We are created to adore His name, mga minamahal. Yun po ang papel natin, mga minamahal. Kaya tayo tinawag, pinili ng mahal na Panginoon para magbigay karangalan sa Diyos, magbigay lugod at luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ang mga tupa ng Diyos. Ang sabi rito, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. So salamat sa pagpapala ng Diyos. 35. Sapagkat ako'y nagutom, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya pala naging worthy yung mga tupa ng Diyos. Sila po ay pinagpala at ang pabor ng Panginoon na nasa kanila. Ito po ang kanilang ginawa. Sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. In verse 36, naging hubad ako, sabi ng mahal na Panginoon, at inyo akong dinamtan. Ako'y nagkasakit, at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo, at ako'y inyong pinaroonan. 37. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matutuwid. Sasagot ang mga pinagpala, sasagot ang mga tupa na kinalugdan, pinagpala ng mahal na Panginoon. At sila'y magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom? Kailan ka namin nakitang nauhaw at pinainom ka namin? Kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin? Kailan ka namin, Panginoon, nakita na ikaw ay nauhaw at ikaw ay aming pinainom? Following verse, mga minamahal, 38. At kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at pinatuloy ka namin? Kailan ka namin nakita na ikaw hubad at dinamtan ka namin? 39. Kailan ka namin nakitang may sakit at nasa bilangguan at inaliw ka namin, mga minamahal? Sila po ay nagtanong, sapagkat mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, Kanya pong binabantayan yung ating attitude kung paano po tayo nakikisalamuha sa mga tao na ating nakakasama araw-araw, mga minamahal. Paano natin, mga minamahal, ipinapakita na tayo po ay liwanag, tayo po ay asin. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay liwanag ng sanlibutan ito. Kaya nga, ang sabi ng Bible, let your light so shine among men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Let your light so shine. Kailangan, mga minamahal, ang liwanag na nasa atin, bunga ng Ebanghelyo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay magliwanag. Makita ito ng maraming mga tao upang maluwalhati. Anong purpose? Dahil kapag makita ng maraming tao ang liwanag ng salita ng Ebanghelyo na ipinapamuhay mo, mga minamahal, maluluwalhati. Your Father in heaven be glorified. Maluluwalhati ang iyong Ama nandun sa langit, mga minamahal. Kaya nga po, tayo po mga Kristiyano, tayo po'y nagiging o nagpapakristyano not only inside the church but also outside the church. Tayo po ay banal, malinis, mahinhin sa loob ng iglesia, pero paglabas ng gawain, mga minamahal, sa ating mga tahanan, sa ating mga office o sa ating mga trabaho, hindi po nakikita yung ating pagiging Kristiyano. Kumbaga, nakukumpirmiso yung ating pagiging Kristiyano dahil nakikisalamuha pa tayo sa mga gawaing makasanlibutan. Kung ating mga kasama ay nagiinom, ating mga kasama ay nagsusugal, mga kasama natin, mga minamahal ko, ay nagmumura, malalaswa ang mga kwentuhan. Tayo po ay nakikisalamuha sa mga ganitong makamundong mga gawain. Hindi makikita ang liwanag ni Kristo. Hindi makikita ang Ebanghelyo, liwanag ng Ebanghelyo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, nababatay po ang ating paglilingkod, mga minamahal, kung paano tayo nakikisalamuha sa mga tao nating nakakasama araw-araw.
mga minamahal. Naalala ko po yung isang kapatiran natin, isa po siyang politician, isa po siyang kagawad. Dumating po yung time na siya po ay dumalo ng isang sayawan dahil required po yun as mga minamahal bilang kagawad. Kaya nga po, ito po ang dapat nating iwasan kung hanggat maaari ay hindi tayo pumasok sa mga politika. Dahil kapag maging kagawad ka, maging kapitan ka, maging mayor ka, maging gobernador ka, ano man ang katungkulan mo sa gobyerno, mga minamahal, hindi mo maiiwasan, mga minamahal, ang makipag-partake sa mga worldly activities sa iyong barangay, sa iyong town, mga minamahal na pinupumunuan. Siyempre, mayor ka, siyempre, kapitan ka, siyempre, kagawad ka, obligado kang makipag-partake sa mga worldly activities sa inyong barangay, sa inyong town. So, hindi may iwasan na mababahiran ang iyong pagkatao, ang iyong pagkakristyano. Isang kapatiran natin, mga minamahal, inaaya po siyang uminom dahil siyempre, mga minamahal, isa po siyang mga minamahal, opisyal sa kanilang barangay. Ngunit alam po ninyo, sabi ng kanyang kainuman, kapag hindi ka uminom, hindi mo tanggapin ang alak na ito, ibubuhos ko ito sa'yo. Nakabarong siya ng kulay puti. Ang sabi niya doon sa kanyang kainuman, kahit ibuhos mo sa akin yan, maligaw ko ng alak, madagtaan ang aking barong. Di bali na lang, wag lang madagtaan ang aking puso. Siya po'y binuhusan, mga minamahal ko, ng alak. Ngunit ganoon pa man, narumihan ang kanyang barong, nadagtaan ang kanyang barong, nag-amoy alak siya, pero naipakita niya sa maraming mga tao, mga minamahal, ang ilaw. Naipakita niya sa maraming mga tao ang liwanag ng Ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon, na tayong mga anak ng Diyos, iniingatan natin ating sarili na hindi madungisan ng dungis ng sanlibutan, minamahal, kaya ayaw nating uminom ng mga alak na mga makakalasing, mga minamahal, sapagkat yan ay ipinagbabawal ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong mag-inom ng mga inumin na mga kalasing. Instead, na tayo po'y magpakapuno, mga minamahal, ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pag-inom ng alak, ito po'y pagwasak ng templo ng ating masisira ang iyong baga. Lalong-lalo na kung ang iniinom mo, mga minamahal ko, ay yung mga hard na mga alcoholic na mga inumin na makasira ng iyong baga, sinisira mo ang templo ng Diyos. Sabi ng banal na Biblia, he that defileth the temple of God, him shall God destroy. Ang sinumang nagwawasak ng templo ng Diyos ay wawasakin din naman. Kaya inom ka ng inom, sigarilyo ka ng sigarilyo, mawawasak ang templo ng ating mahal na Panginoon. Yung point natin dito, kahit saan tayo pumunta, nararapat na makita ng maraming tao, ng ating ka-office mate, mga classmate natin, mga tao na nakakasalamuha, mga minamahal natin araw-araw, na tayo po'y iba, tayo po'y binago ng Ebanghelyo at salita ng Panginoon. Tayo po'y mga bagong nilalang. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ is a new creation. Amen? Ang sinumang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na po, mga minamahal. Tinalikuran na po natin ang masasamang mga gawain at ngayon tayo po'y mga bago na, hinubad natin ang ating mga lumang pagkatao at isinuot natin ang bagong pagkatao kay Kristo. Kaya nababatay ang ating paglilingkod, mga kung paano tayo nakikisalamuha sa mga tao nating nakakasama araw-araw. Kagaya po nito, ang sabi ng Panginoon, nauho ako, pero inyo akong pinainom. Nagutom ako, inyo akong pinangkain. Ako'y hubad, wala akong damit, ngunit ako'y inyong binihisan. Ako'y naging dayuhan, ngunit inyo akong tinanggap, sabi ng mahal na Panginoon. Ako'y nabilanggo, pero inyo akong dinalaw. Diba? Sabi ng mga tupa, ng mga tao na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, kailan na po nagutom na pinakain ninyo? Kung hindi ko naalala, sabi ng maraming tao, kailan ka nauhaw na pinakain ka namin? O pinainom ka namin? Kailan ka nagutom na pinakain ka namin? Kailan ka naging dayuhan na tinanggap ka namin? Panginoon, di namin maalala. Kailan ka naging hubad na binigyan ka namin ng damit? Kailan ka nabilanggo na dinalaw ka namin? Ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang lahat ng inyong ginagawa sa aking pinakamaliit na alipin ay siyang inyong ginagawa sa akin. So nagre-reflect, mga minamahal, kung paano natin pinakikibagayan
ang mga tao, mga minamahal nating nakakasalamuha araw-araw. Wala tayong kamalay-malay na kapag yung treatment natin sa kanila ay hindi mabuti, wala kang kamalay-malay na yun pala ang pagsubok ng ating mahal na Panginoon para expose ng Diyos yung totoong ugali mo sa iyong kaloob-looban. Wala kang kamalay-malay na yung tao pala na yon ay kinasangkapan ng Panginoon. Mga yung iyong pagmamalasakit, yung iyong pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kaya nga sabi ng Panginoon, nauhaw ako, pinakainin niyo ko. Ako'y nagutom, pinakainin niyo ko. Ako'y nakaramdam ng uhaw, pinainom ninyo ko. Ako'y walang damit, binigyan niyo ko ng damit. Ako'y nabilanggo, inyo akong dinala. Ako'y naging dayuhan, tinanggap ninyo ko. Sino nagtanong, Panginoon, kailan ka nauhaw na pinainom ka namin? Kailan ka nagutom, Panginoon, na pinakain ka namin? Sabi ng Panginoon, ang lahat ng ginagawa ninyo sa pinakamaliit kong alipin, ang siyang ginagawa ninyo sa akin. So the more na bigyan natin ng malalim na treatment, maganda, mainam na treatment, yung mga taong naglilingkod sa ating mahal na yung kasama natin sa pananampalataya, yung kasama natin sa tahanan ng Diyos, mga minamahal, the more na bigyan natin sila ng maayos. Sabi mga ng Biblia, kung babasahin mo sa Matthew chapter 10, verse 41 and verse 42, mga minamahal, huwag na lang po natin ipakita sa screen. Pero ang nakasulat dyan, mga minamahal, kapag magpainom tayo ng malamig lang na tubig, sa pinakamaliit na alipin na, imagine ha, malamig lang na tubig ang ipapainom mo sa mga tao ng Diyos. Malamig lang na tubig ang ipainom mo sa mga lingkod ng Diyos. Kahit sa pinakamaliit na lingkod ng Panginoon, magpainom ka lang ng kabatiran ka. Yung, mga minamahal, masyadong malalim yung concern mo, masyadong malalim yung pagmamahal mo, mga minamahal. Kaya nga kami mga workers, we are so blessed kapag pumupunta kami ng iba't ibang mga outreach at nakikita po namin mga minamahal yung maayos na treatment, nararamdaman po namin yung pagpapahalaga, yung pag-care ng mga kapatiran sa amin, mga manggagawa. Alam namin yun, mga minamahal, buong puso po namin tinatanggap yung kanilang pagmamalasakit, yung kanilang pagmamahal sa mga manggagawa. Dahil alam namin, minamahal, na darating ang araw, the Lord bless them, mga minamahal. Nagpainom sila, nagpakain sila, nagbigay sila sa mga manggagawa. At ang sabi ng Biblia, hindi kayo mauubusan ng ganti na galing sa inyong Ama na nandun sa langit. Balikan na lang po natin yung verse 39. Basahin natin mga minamahal para patunay na ito ang aking sinasabi. Mateo 10, versikulo 41 at 42. Kindly po, paki-flash sa ating screen. Minamahal ko ang talatang ito para supporting verse po natin sa ating pinag-aaralan. Mateo 10, versikulo 41. Ang tumatanggap ng isang propeta, dahil sa pangalan ng propeta, ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta. So hindi biro ang gantimpala ng isang propeta. Kaya kapag tinanggap mo ang isang propeta, yung gantimpalang tinatatanggapin ng isang propeta na nakalaan para sa kanya, yun din ang tatanggapin mo dahil tinanggap mo ang isang propeta. Kung tumanggap ka ng isang pastor, kung tumanggap ka ng isang manggagawa, kung tumanggap ka ng isang lingkod, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon, yung gantimpalang nakalaan para sa kanya, ay yun din ang gantimpala na iyong tatanggapin. At ang sabi rito, mga minamahal ko, at ang tumatanggap ng isang taong matuwid, dahil sa pangalan ng isang taong matuwid, ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. So makita mo, yung return, mga minamahal, ng favor na ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin mo ang isang taong matuwid, tanggapin mo ng buong puso ang isang pastor, tanggapin mo ng buong puso ang isang manggagawa, ang lingkod ng Panginoon, ang isang taong matuwid, yung gantimpalang para sa kanila, ay gayon din ang iyong tatanggapin. Dahil tinanggap mo sila. Pero kung babaliktarin mo, mga minamahal, hindi mo tanggapin ang isang manggagawa, hindi mo tanggapin ang isang pastor, hindi mo tanggapin ang lingkod ng ating mahal na Panginoon, siraan mo siya, libakin mo siya, mga minamahal, ano man ang gawin mo sa kanya, dahil hindi mo siya gusto, mga minamahal, amen? So kabaliktaran ang gantimpala na iyong tatanggapin. In verse 42, ang sino mang magpainom sa isa na maliit na ito at kahit sa isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalan ng alagad, katotohanang masasabi ko sa inyo,
na hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Hindi mawawala, hindi mauubos, hindi matatapos, hindi mawawala ang ganti ng Panginoon para sa Kanya dahil pinahalagan mo. Imagine, pinainom mo lang, magpainom ka lang ng malamig na tubig sa mga lingkod ng Diyos. Magpainom ka lang ng malamig na tubig sa mga tao ng Diyos. Hindi ka nakawawalan ng gantimpala. Kaya may naalala kong isang kapatiran, tuwang-tuwa siyang magpakain sa manggagawa. Kahit gulay lang, kahit ordinaryong pagkain lang, inihahanda niya yun para makakain ng mga manggagawa. Siyempre, ang mga manggagawa, tuwang-tuwa naman, mga minamahal. Huwag lang pong maging malabis, mga minamahal, kumbaga maging taking advantage po yung mga beloved workers, mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, na pagsamantalahan naman ang pusong mapagbigay ng ating minamahal na mga kapatiran. So tuwang-tuwa siyang magpakain. Tuwang-tuwa siyang maghanda para sa mga manggagawa. Ang naging problema, mga minamahal, against yung kanyang asawa, against yung kanyang mga anak. Siya po'y pinipigilan na huwag magpakain, huwag gumastos para sa mga manggagawa, mga minamahal. Siya po yung humahawak ng business, ang ginawa ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, kinuha sa kanyang negosyo. Ang purpose nila ay para hindi na paglaanan ng gastos, ng oras sa pagpapakain ng mga manggagawa. Ang nakakalungkot, ito po, umuwi ang mga manggagawa, hindi nakakakain, mga minamahal. Tama lang. Kaya makita mo, ano po ang naging refleksyon? Ano po ang nangyari? Mga minamahal, na bankrupt yung kanilang business dahil kinuha sa kanya, mga minamahal. Siyempre, wala na siyang business na hinahawakan, wala na siyang financial. Paano pa siya makapagpakain, mga minamahal, sa mga manggagawa? So, hindi niya na nagagawa yun. Pagkatapos, ito po ang nangyari. Yung asawa niya, pinaalalahanan ng Panginoon, pinalo ng Diyos, nagkaroon po ng colon cancer, mga minamahal, na talagang sakit, cancer po sa bituka, hanggang dumating po ang time na kanyang remind, ito na ang ginawa ninyo. Pinaalalahan na kayo ng mahal na Panginoon dahil kinakalaban nyo yung mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon. At alam po ninyo, mga minamahal, nagsisi po yung kanyang beloved husband, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Yung business, mga minamahal, na kinuha sa kanya, binalik ng kanyang beloved husband. At salamat sa Panginoon ngayon. Siya po'y tuloy-tuloy na pong naghahanda ng pagkain. Hindi lang po nagpapainom ng tubig. Naghahanda pa po ng pagkain para sa mga manggagawa. Binibless siya ng mahal na Panginoon dahil pangako yun ng Diyos, biblical Nakasulat sa Biblia na magpainom lang tayo ng malamig na tubig sa mga alagad ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, hindi tayo mauubusan ng gantimpala. Hindi tayo mawawalan ng gantimpala. Ang biyaya ng Diyos ay tuloy-tuloy. So makita mo, ang sabi nila, Panginoon, kailan ka nauhaw? Balik tayo sa 39. Matthew chapter 25 verse 39. Ano po ang sabi ng Biblia, mga minamahal? Tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating mahal. Kailan ka namin nakitang nauhaw? Kailan ka namin nakitang nagutom? Walang damit, bilanggo, at aming kang dinalaw. Ang sabi ng mahal na Panginoon, lahat ng ginagawa nyo sa pinakamaliit na lingkod, pinakamaliit na alagad, pinakamaliit na alipin, ang siyang ginagawa ninyo sa akin. So, blessing po yun, mga minamahal. Kaya may mga manggagawa tayo na nangangalaga, mga minamahal, nagpapakain sa ating mga kaluluwa. Dahil kung kami ay inyong pinapainom, kung kami ay inyong pinapakain, mga minamahal, ganun din po kami, pinapakain din po namin kayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ang inyong ibinibigay sa amin, ikumpara sa aming mga ibinibigay sa inyo, ang ipinapakain ninyo sa amin, ikumpara sa aming pinapakain sa inyo, mga minamahal, ay higit pong mahalaga ang mga bagay na aming ipinapakain sa inyo. Dahil yun ang salita ng Panginoon at dahil sa salita ng Diyos na aming ipinapangaral sa inyo, ito ang makapagbigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggang. In verse 40, mga minamahal, talatang 40, at sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginagawa ito sa akin mga kapatid, kahit sa pinakamaliit, ito'y sa akin ninyo ginagawa. So makita mo, biblical, mga minamahal, kapag ginawa mo sa pinakamaliit na lingkod, pinakamaliit na alipin ng Panginoon,
ang siyang ginagawa natin sa Panginoon. In verse 41, ano po ang sinabi ng Biblia? Tuloy-tuloy po tayo ng pagbasa. Kung magkagayon, sasabihin naman siya na nasa kaliwa, yung mga kambing naman. Kanina yun ang mga tupa, mga minamahal. Na-bless ang Diyos, natuwa, nalugod ang Panginoon dahil sila yung nagpakain, sila yung nagpainom. Dinalaw nila ang mga bilanggo, binihisa nila yung walang mga damit. Talagang ipinakita nila yung kanilang pagtulong sa kapwa, pagtulong sa gawain, pagtulong sa mga lingkod ng Diyos. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, kayong mga tampalasan, at pasaapoy na walang hanggang, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Verse 42, sapagkat ako'y nagutom, sabi ng mahal na Panginoon, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, hindi ninyo ako pinainom. 43, ako'y naging isang taga-ibang bayan, hindi ninyo ako dinalaw. Ako'y hubad, hindi ninyo ako dinamtan. Ako'y may sakit na nasa bilangguan at hindi ninyo ako dinalaw. 43, 44, kung magkagayon sila na may magsisagot at magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, nauuhaw, taga-ibang bayan, hubad, mayroong sakit na nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran. In verse 45, kung magkagayon sila, sasagutin nga at sasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ginawa sa maliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. So makita mo, mga based in our action, based kung paano natin pinapahalagan ang mga tao na ating nakakasalamuha, araw-araw, doon pala tayo hahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, kung meron tayong pagkakataon, tumulong. Meron tayong pagkakataon, iparamdam yung ating pakikiramay. Iparamdam yung ating awa, yung ating concern sa mga tao na ating nakakasalamuha araw-araw. Magbigay po tayo ng pagkakataon, lalong-lalo na kung may kapasidad tayong tumulong at hindi tayo tumulong. May kapasidad tayong magbigay at hindi tayo magbigay. Doon tayo hahatulan ng ating mahal na Panginoon. Kung may humingi ng tulong, hindi mo tulungan, na meron ka namang kapasidad, meron ka namang kakayahan, meron ka namang resources, meron ka namang pagkakataon tumulong, hindi mo tulungan, doon ka mananagot sa ating pinakamamahal na Panginoon. May humingi, hindi ka magbigay. May kapasidad ka naman, may kapangyarihan ka naman, may kapamahalaan ka naman magbigay, at hindi ka nagbigay, may resources ka naman, may kakayahan ka naman, pero hindi ka nagbigay, doon ka mananagot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng mga kambing na nasa kaliwa, kailan ka nauhaw na hindi ka namin pinainom? Kailan ka nagutom na hindi ka namin pinakain? Kailan ka hubad, Panginoon, na hindi ka namin binigyan ng damit? Kailan ka nabilanggo na hindi ka namin dinalaw? Sabi ng mahal na Panginoon, minamahal, lahat ng inyong ginagawa, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ginagawa sa maliit na aking alipin, maliit na ito ay hindi ninyo ginagawa sa akin. Kaya wag nating sayangan ng pagkakataon. Every time na may lumalapit sa ating tulong, every time na may makikita tayo na kinakailangan pakitaan ng awa, ng habag, huwag tayong mag-alinlangan, mga minamahal, dahil baka yan ay isa sa mga pagprueba ng ating mahal na Panginoon kung paano nating, mga minamahal, pinapahalagahan ang mga tao na ating nakakasalamuha araw-araw. Katulad ng mga minamahal, pagbigay ng maayos na treatment, pagpapahalaga, pagmamahal sa mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. We love you so much. Hindi po namin kailangan na sambahin ninyo kami. Hindi po namin kailangan na talagang yumuko kayo sa aming harapan. No, ang amin lamang nais, mga minamahal ko, ay iparamdam ninyo yung pagmamahal. Kung paano ipinaramdam namin sa inyo ang pagmamahal. We love you so much. Umiibig po kami sa inyo. Ang ating minamahal na pastor, iniibig po kayo. Ang mga beloved children, iniibig po kayo. Mga beloved ordained preachers, mga beloved preachers, mga full-time workers, iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. At alam po ninyo, dahil sa pag-ibig na yan,
Mga minamahal, ibinigay namin ang buhay namin sa gawain ng Diyos. Wala kaming sweldo, wala kaming bayad. Ngunit patuloy naming inaalay ang aming mga buhay unang-una dahil umiibig kami sa Panginoon at umiibig kami sa inyong kaligtasan, mga minamahal. That is the reason why bakit kami nananatili, bakit kami nagtitiis, bakit kami nagpapagal. Ginagawa namin ang lahat para sa gawain ng Panginoon, mga minamahal. Dahil umiibig kami sa inyo, umiibig kami sa inyong kaligtasan. Kaya ang kailangan namin, mga minamahal ko, hindi po pera o hindi po maramdaman lang po namin ang inyong pagpapahalaga. Maramdaman lang po namin ang inyong taus-pusong pagtanggap. Maramdaman lamang po natin yung inyong paggalang, mga minamahal. Kahit wala kaming pera sa bulsa, ang makita lamang namin, mga minamahal, yung inyong paggalang at pagmamahal, ang inyong pagtanggap sa mga lingkod ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, kung merong nauuhaw, painumin natin. Kung may nagugutom, pakainin natin, mga minamahal. Dahil yun ang sabi ng Biblia. Baka yung pagpapakain natin sa nagugutom na yan, malugod ang Diyos, dyan tayo pagpalain. Baka painumin natin yung nauuhaw na yan, malugod ang Diyos, dyan tayo pagpalain. Baka may makita tayong walang damit, may mga nakatago ang damit na wala ng gamit, ibigay mo, mga minamahal, kaysa naman nandun lang sa loob ng iyong baul at nangangamoy amag na lang yan doon. Ibigay mo sa mga nangangailangan dahil sa damit na yan ang ibinigay sa mga taong hubad at walang may bilhin ng damit. Baka dyan malugod ang ating mahal na Panginoon. Yung pagdalaw sa mga bilangguan, mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon. We are so blessed dahil dito sa dako ng Zamboanga Outreach, mga minamahal, mula po ng pandemic, na ibalik na po, mga minamahal, dahil nung pandemic naputol po yung ating jail ministry dito sa dako ng Zamboanga. Yung ilan nating mga kapatiran doon napabayaan na po, mga minamahal, at nag-request po sila sa amin na ibalik yung jail ministry doon sa loob ng kulungan sapagkat sila'y nasasabik na po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At salamat sa ating mahal na Panginoon, ilang buwan na po nating naibalik yung ating jail ministry. At alam po ninyo, last week, kami po ay nakapagbigay sa kanila ng sabon, nakapagbigay po kami sa kanila ng toothpaste, ng shampoo. Tuwang-tuwa po yung ating mga kapatid na preso sapagkat doon pa lamang sa ganung paraan na naiparamdam natin sa kanila yung ating pakikiramay sapagkat hindi po biro ang mabilanggo. Dapat maramdaman ng ating mga kapatid na bilanggo na may mga taong nagpapahalaga sa kanila. Although na sila po'y itinakwil ng lipunan, sila po'y itinakwil ng kanilang mga mahal sa buhay, mga tao na in-expect nila na tatanggap sa kanila, sila'y itinakwil, mga minamahal. Ngunit tayo, na mga manggagawa, tayo na miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, willing po tayong ipakita at iparamdam sa kanila, not only in our words, but also in our action, na tayo po ay nakikiramay, nakikidalamhati, handa tayong iparamdam sa kanila ang pag-ibig. Kaya tuwang-tuwa sila nang distribute yung mga sabon, shampoo sa ganitong maliit lang na bagay. Salamat po pala sa ilan nating mga kapatiran dito sa dako ng Zamboanga na nagbigay ng kanilang special love offering para po, mga minamahal, makabili po tayo at lubin ng ating mahal na Panginoon this coming month, mga minamahal ko, ng August, ay muli, mga minamahal, makapagdala tayo ng ano man ang kanilang pangangailangan doon, mga minamahal. Is posible kung kahit ano po ang ating pwedeng mapili para lamang may paramdam natin sa kanila yung pagmamahal. At kung kayo po ay willing na magbigay, willing din po kayong tumulong, pwede po kayong mag-send, mga minamahal, ng inyong kunting pinansyal para po, mga minamahal, sama-sama tayo makapagdala ng mamunting mga pasalubong po sa ating mga kapatid na mga preso. Ano man ang ating ginagawa sa pinakamaliit na alipin ng Diyos, ang siyang ginagawa natin sa Panginoon. Sa oras nito, minamahal, tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po manalangin sa oras nito, itas po natin ang ating mga kamay para sa ating minamahal na mga kababayan. Ipikit po natin ang ating mga mata at sumunod po tayo sa ating mga panalangin. Sabihin po natin, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, Panginoon, na aking Diyos, Hari at aking tagapagligtas. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kami manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, ang manamin sa langit, makapangyarihan sa lahat.
Idinadalangin po namin ang aming minamahal na mga kababayan. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, Panginoon, na makilala ka at mapaglingkuran ka. Habang may oras pa, habang may panahon pa, habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan, sila'y tumanggap sa iyo. Kabagan mo sila, Diyos. Gamitin mo ang aming miracle hour. Gamitin mo ang aming live streaming. Gamitin mo ang ministeryong ito upang sila'y maakay sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. At sa oras nito, tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangangailangan, minamahal. The Lord knows the desires of our heart. Pero sabi ng Bible, maging specific po tayo. Ano man ang ating kailangan, ating pong sambitin. Sabihin natin, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved, honorable pastor. Kami nananampalatayan, ikaw ang Diyos na pinagbubukalaan ng lahat ng bagay. Batid mo ang aming mga pangangailangan. Hindi pa po binabanggit, sinasambit ng aming labi, ay alam mo na ang aming mga pangangailangan. Kaya sa gabing ito, grant our prayers, Lord, according to thy will. Ayon sa iyong kalooban, ibigay mo ang katugunan sa aming mga panalangin. Panalangin ng iyong mga anak. Leading prayer for beloved, honorable pastor. Lord, we pray na ipagkaloob mo ang aming mga panalangin. Ito may material, ito may pinansyal, o mga spiritual naming pangangailangan. Batid namin na lahat ng ito ay nagmumula sa iyo. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon na tayo po'y dumako sa ating mas hiling. Sa lahat ng ating mga kapatiran na nanonood sa gabing ito, mga minamahal, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at ilagay ang inyong kabilang kamay sa parte ng inyong karamdaman. Tayo po'y manalangin sa gabing ito. Ipanalangin po natin ang kagalingan ng ating karamdaman, kalutasan ng ating mga problema, katugunan ng ating mga panalangin. Let us pray. Hallelujah. Amang banal Diyos na mapagpala sa matamis at makapangyarihan mong pangalan Kristo Jesus, sa gabing ito, mahal na Panginoon kami pinarito, leading prayer for beloved honorable pastor, mahal na Panginoon, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay at ipatong sa ulo ng bawat isa sa amin. Sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, anumang karamdaman ay gumaling, anumang problema ay malutas, in the mighty name of Jesus, hallelujah, cast out in Jesus' name. Demons of doubt, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty, begun, sickness, be healed, infirmities, cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anong mga incurable sicknesses and diseases, cast out right now, problema, karamdaman, panghinat, panlupay-pay, panlamig, hadlang sa paglago, hadlang sa mga pagpapala, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon, salamat sa ating dakilang Diyos, isang matagumpay na gabi, mga minamansang matagumpay nating naisagawa ang banal na programang ito at binigyan naman po tayo ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon makapangaral ng salita ng Diyos. Mga minamahal at malaya po nating naibabahagi ang salita ng ating Panginoon sa ating minamahal na mga kababayan kung paano pong nararapat na lumakad sa kalooban ng ating mahal. Tandaan po natin, lahat ng ating ginagawa sa ating mga kapwa ay siyang ginagawa po natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya kung tumulong ka, kung ikaw ay nagpainom, ikaw ay nagpakain, ikaw ay nagbigay ng damit, ikaw ay dumalaw sa mga bilangguan, lahat ng yan ay ginagawa mo rin sa ating mahal na Panginoong Kristo. At sa ating tuloy-tuloy na programa,